So hello no, ngayon no, pag-usapan itong tungkol sa mga Christians no, na nakakilala sa Panginoon, no, tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, no, still no, namumuhay pa rin sa kadiliman, no. So ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na pag ang tao ayaw sa liwanag, nangangahulugan, nananatili siya sa kadiliman, no. So marami pa rin sa atin dito ng mga taong nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit yun nga, sinasabi ko na, no, na nanatili pa rin sa kadiliman. So, ayon dito sa sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa kasulatan, no, na sinasabi niya no, na not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit or shall enter the kingdom of God. No, so, dito din sa ibang verse, sinabi ng ating Panginoon Kristo no, na bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit, hindi rin niyo naman susundin ang mga pinag-uutos ko sa inyo o mga utos ko sa inyo. So, ngayon, ang tanong ko, sa itong verse na ito, sa mga salita ni Kristo nito, sinong mga tao ang binabanggit niya dito? Ang mga tao bang hindi nakakakilala sa Kanya? Mga tao bang tumatawag sa Kanya? Mga taong hindi ba sumasampalataya sa Kanya? O sino ba ito? So gusto kong malaman ninyo na itong mensaheng ito ay hindi ito nakabanggit sa mga taong nasa mundo o namumuhay sa makamundo. Itong mensahe na ito ay para ito sa mga taong Kristiyano. Sinabi niya, not everyone who calls to me Lord, Lord. So, nangangahulugan, yung mga tao na yun, nakakakilala sa Kanya. Hindi lang kilala siya, kundi mananampalataya. Believer. Christians. Hindi lang siya Christians or believer, kundi tumatawag sa ngalan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit? Sinabi pa rin ng ating Panginoong Jesucristo noon na not everyone who calls to me Lord shall enter. So bakit hindi lahat ng tumatawag sa Kanya makakapasok sa karya ng Diyos? Sa panahon kasi ngayon, maraming mga Kristiyano na hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kahit pa nakikita natin sila sa loob ng simbahan, pinupuri, sinasamba nila ang Diyos. Kasama sila doon nakaupo, nakikinig ng mga gospel. Sa mga pangaral, nagbabasa ng Biblia, alam nila nakasulat sa Biblia, but still, namumuhay pa rin sa kadiliman. Dito sa mundong ito, pinadala ng Diyos ang liwanag sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ang mga tao, kinapuutan nila ang liwanag at nananatili pa rin sila sa kadiliman dahil masama ang ginagawa ng mga tao sa mundong ito. So, ganito pa rin ang mga tao. Hindi seryoso sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, but still, nananatili sa kadiliman. Ayaw nila kay Kristo. Sinasabi nilang minamahal nila si Kristo, pinupuri nila si Kristo, ngunit ang puso malayo sa Panginoon. Ang kasulatan nagbabala na sa ating mga tao, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hintil, sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. Ang sinabi doon, na itong mga taong ito, nagpupuri o sumasamba sa akin sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso, malayo sa akin. No? So, ito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. No? At sa ating Diyos noong unang panahon pa sa Old Testament hanggang sa panahon ni Kristo. Sa atin kasi dito sa mundong ito, ang mga tao, Kristiyano, nakikita natin sumasamba, pumupuri, ngunit ang puso nila marumi, madilim, nababalutan ng hipokrisi. Makikita natin sila sa loob ng simbahan, banal. Paglabas ng simbahan, unholy. So makikita natin sila na banal sila, ngunit pagdating sa paglabas at simbahan, balik pa rin sa dati nilang mga gawi. Dati nilang mga trabaho, or ano man yung nasanayan nilang mga gawain. Addicted sa mga social media, internet, or ano mang mga bagay na nagpapalayo sa kanilang puso sa Panginoon. Ang sinabi kasi sa Biblia, in all your ways, acknowledge Him. In all your ways, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong gagawin. So, kailangan natin siyang pagpupurihan. So, mag-ingat tayo sa mga bagay na ating mga pinaggagawa. Kailangan papurihan natin ang ating Panginoon upang hindi tayo maligaw. So, ngayon, alam na natin na ang mga tumatahak patungo sa kapahamakan ay mga Kristiyano. Pag sinasabi natin mga makamundo, labas na yun. Bakit? Hindi ito nakakapokus
sa mga makamundo kasi nga alam na ng Diyos kung saan patungo ang mga ganyang klaseng mga tao. So ito ay nakapokus din sa mga Kristiyano. Isipin mo, kilala mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon, ngunit ang puso mo malayo sa Panginoon. Bakit mo nililing lang ang iyong mga sarili? Bakit mo sasabihin, kami ang maliligtas kasi nga sa aming simbahan, marami kaming membro, milyon kami. Anong halaga ng millions na member nyo? Kung ang Panginoong Hesukristo wala sa puso ninyo, wala kayong, kumbaga, wala kayong personal relationship. Maliligtas ba kayo? Maliligtas ba kayo sa pamagitan dami ng inyong, ng mga religion nyo? Maliligtas kayo ayon mismo kung paano ninyo sinasabuhay ang salita ng Panginoon. Kung paano natin sinusunod ang kautusan ng ating Panginoon. Kung ngayon, hindi tayo namumuhay sa kanyang salita, mas sinusuway natin, mas sinusunod natin yung mga maling mga doktrina, at yan yung pinapaniwalaan natin instead ang salita ng Panginoon. Paano natin masasabi na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos? Hindi. Kahit millions pa kayo, kung millions man kayo, tapos iisa ang mindset nyo na sumusuway kayo kung ano ang sinasabi ng Biblia, lahat kayo, millions kayo, tatahak doon sa malawak na daan patungo sa impyerno, sa daling salita. No, so wag nating hayaan ng ganun. No, so pagsikapan natin na magiging banal sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa atin kasi sa mundong ito, nakita kasi ng Diyos na ang mga tao tumatahak patungo sa kapahamakan at hindi ito kinalulugdan, hindi ito ikinalulugod ng ating Diyos. At dahil dito, pinadala niya ang bugtong anak ni Jesucristo upang magkaroon tayo ng relationship. Magkaroon tayo ng daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Pinadala niya yon upang ang mananampalataya sa kanya, mananalig sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinadala ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi biro. Isa itong seryoso upang tayo ay tubusin ang kanyang dugo na tumulo dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, ang siyang naglinis sa atin dahil sa ating hindi pagkamatuwid. Ngunit ang mga tao hindi seryoso sa paglilingkod, hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at ginagawa nila lamang ito. Basta kilala namin ang Panginoon, okay na. So, hindi nila alam na nasa kadiliman na pala sila. So, huwag nating hayaan ito. So, gagawa tayo ng isang, kumbaga, i-rectify natin yung pagkakamali natin. Gawin nating seryoso ang paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, ang buhay na ito ay hindi biro. Pagkatapos nito, ang apoy na natutupok, nalalamon sa bawat tao, na sumusuway sa Panginoon, hindi yan apoy na siyang parang kape na magpapainit lamang sa iyong katawan. Isa yung apoy na lalamon sa bawat isa sa mga taong sumusuway sa Panginoon. So, huwag nating hayaan na lamunin tayo ng apoy. No? Kasi andyan na sa ating Panginoon, andyan ang ating Panginoon Jesucristo, isang tagapamagitan, isang daan patungo sa Ama. No, mostly sa mga Kristiyano, hindi kilala ang Diyos. Kahit pa sinasabi natin na sinasamba nila si Kristo, pinupuri nila si Kristo, sinasamba nila ang Diyos. Pero mostly sa mga tao yan, hindi kilala ang Diyos. Walang personal relationship sa Panginoong Jesucristo. Wala sa kanilang puso ang Panginoong Jesucristo. Mostly, 90% sa mga church. Almost 100% pa sa bawat churches. So hanggang dito na, and God bless everyone.